Sinagot naman ni Senador Bato de la Rosa ang mga panawagan na hintayin muna ang magiging desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. I'm not over-eager to move for dismissal or what. Ang sa akin lang is makinig lang ako bukas kung ano mga motion na magsipaglabasan, and I am ready to support the side na pinapaniwalaan ko na tama. And yung side na yan, sumunod sa order ng Supreme Court. Dinili nila ng 5 months. Saan ang fourth with dun? Walang fourth with yun. Tapos ngayon, na naglabas ng decision ng Korte Suprema at subject to a, hindi pa to final hindi pa final. It is still subject to appeal. Subject to a motion for reconsideration. Nagmamadali ngayon silang i-dismiss. It does not make sense. Obviously, meron lang kayong gustong protektahan. May gustong panigan. Masyado nang obvious, mga kababayan. Hindi na siya nakakatuwa. Again, kwentuhan tayo, guys. Eto na, magkwentuhan na tayo tungkol dito sa bagong mga statement na nanggagaling sa pinakawalang kwentang departamento ngayon sa buong Pilipinas, ang Senado. Oh, medyo mainit ang mata ko ngayon sa Senate kasi wala eh. Basura! Oh, basura. Parang pagbahalan din yan sa Pilipinas. Kaya binabaha ang Pilipinas dahil sa mga nakabarang basura sa kanal. Oh. Ganyan yung mga senador natin sa Pilipinas, mga basura sa kanal. Nagsalita po yung mga ibang miyembro ng Senado. Ang sabi nila, handa na raw ang mga senador sa kanilang mga desisyon bukas. Actually, kung tutuusin, mga babayan, sinabi naman ni Jinggoy Estrada na nagkaroon sila ng caucus. Caucus, ibig sabihin, meeting yun na sila-sila lang. Walang ibang, parang executive session. Parang ganun. Wala rin yung mga kanilang mga assistant, whoever, as in sila-sila lang. Nag-caucus daw sila at sa kanila daw ang caucus, etong si Jinggoy, madaldal din. So, inisplok nito ni Jinggoy Estrada na 20 senators daw, approximately 20 senators ang magdi-dismiss sa impeachment complaint. Ideally, mga kababayan, wisdom will dictate na dahil meron na nakahain ng motion for reconsideration, kalmahan mo muna. Hintayin mo munang matapos yung motion for reconsideration. Pero mga kababayan, itong mga senador, lalong-lalo na yung Duterte Black. Of course, given na yung Duterte Black Pero alam nyo mga kababayan, 7 lang naman yung Duterte Black. Mututuusin. Madali silang i-manage. Kaso mga kababayan, meron silang sympathizers. This is where the kawalanghiyaan ng mga senador pumapasok. Meron po kasi dito na iniisip nila yung kanilang political career sa 2028, yung mga re-electionist. De la Rosa said he was still willing to listen to the arguments of his fellow senators, particularly the 4 who signed a draft resolution on how the Senate can proceed with Duterte's impeachment trial after the SSC ruling. 4 versus 20? Maging mainit ba yan? I don't know, sabi niya. Yun. So, kumpiyansa itong si Bato de la Rosa. Sureball na raw sila. Sureball na. Sinagot naman ni Senador Bato de la Rosa ang mga panawagan na hintayin muna ang magiging desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. I'm not over-eager to move for dismissal or what. Ang sa akin lang is makinig lang ako bukas kung ano mga motion na magsipaglabasan, and I am ready to support the side na pinapaniwalaan ko na tama. And yung side na yan, sumunod sa order ng Supreme Court. Ngayon nagmamadali silang mag-convene Bakit nung pinag-uusapan yung impeachment forthwith, 'di ba? Hindi naman sinabing shall, 'di ba? Oo, di katulad ng sinasabi ng ibang abogado diyan, shall, Hindi naman sinabing shall. Ang sinabi forthwith forthwith meaning immediately. Synonyms. Agad-agad sa Tagalog. Sino ba may sabi na ang forthwith ibig sabihin ay agad-agad, hindi ba? Kung actually this is the fault of the framers of the Constitution, if they really intended to make it a rushed impeachment, then they should have written immediately and not forthwith. Ganun. Kaya bagsak kayo sa survey.
Pinaglalaroan nyo yung taong bayan. Dinilay nila ng 5 months. Saan ang forthwith dun? Walang forthwith yun. Tapos ngayon, na naglabas ng decision ng Korte Suprema at subject to a, hindi pa to final hindi pa final. It is still subject to appeal. Subject to a motion for reconsideration. Nagmamadali ngayon silang i-dismiss. It does not make sense. Obviously, meron lang kayong gustong protektahan. May gustong panigan. Masyado nang obvious, mga kababayan. Hindi na siya nakakatuwa. Sa sobrang obvious. So, sa February 6, mga kababayan, lahat tayo, pipila na tayo sa Korte Suprema. Madaling araw pa lang, nakapila na tayo doon sa Korte Suprema para hindi tayo maunahan ng kung sino. Oo. Hindi tayo maunahan ng mga kaalyado ni Sara Duterte. Oo. Kasi first to file Ang mangyayari ngayon dyan, first to file. Kung sino yung una mag-file, yun ang impeachment complaint na tatawid. Kung yung Francisco ang susundin, mas walang problema, di ba? Kaso, iniba nila yung rules Kasi ngayon, mandatory na lahat pararatingin mo sa Committee on Justice. Ako nga, iniisip ko, baka this is just, isang napakalaking moro-moro Alam nyo kung bakit? Kasi sinabi ng Supreme Court, pwede namang mag-file ng impeachment complaint sa February 6. Ngayon, pag dinismiss ito ng Senado bukas, kaya nga sabi sa inyo, napakawalang hiya talaga Ang mangyayari is, let's say, mag-reverse nga na decision, magka-file ulit sa Supreme Court para utusan ng Senado na mag-convene. Kasi this is unprecedented. Binaligtad ng Korte Suprema yung kanyang decision, valid na yung Constitution, valid na yung Articles of Impeachment, di-barred na to. Kasi pangalawang impeachment na to within the year, dinismiss na Hindi ba? Nakikita niyo yung mga kawalangyaan nitong mga to? Nai-realize niyo ba yung ginagawa nitong mga senador? Kaya nga mga kababayan, pinipilit talaga ng karamihan na wag mo nang i-dismiss yung impeachment complaint. Sinabi po ng House, wag nyo munang papakailaman yung impeachment. Intayin natin yung desisyon ng Korte Suprema. Si Bam Aquino tsaka si Risa Ontiveros nagtatanong na rin. Kanina nagtanong, bakit ba nagmamadali i-dismiss yung impeachment? Sabi, ito pa ang malala. Inutusan daw ang media na bawal sila bukas sa deliberations ng impeachment. Although, in the same article, dito sa same article na ito, sinabi ni Chis Escudero, sinabi daw, allegedly, ni Chis Escudero na wala daw siyang iniuutos na ganyan. Pero bakit may ganitong pumutok na balita? Kasi kung wala namang usok, walang usok kung walang apoy. So, ibig sabihin, pinagplanuhan. Senado ang magko-control ng narrative. Sabi ko sa inyo mga kababayan, naubusan na ng hiya ang mga senador natin. Hindi na sila natatakot sa taong bayan. Majority of Filipinos ay gustong magkaroon ng impeachment. Impeachment trial at the very least. Maraming Pilipino ang gustong ma-impeach si Sara Duterte, me included. Pero maraming Pilipino ang gustong magkaroon ng impeachment trial. At ito pong ginagawa ng Senado, ito pong ginawa ng Korte Suprema, has deprived the Filipino people, the 90% of WRN, the 66% of SWS, the 80% ng OCTA, yung mga sinurvey nila, kung sino man yung kanilang sinurvey. Tayong Pilipino ang ninakawan ng pagkakataon na makita ng sarili nating mga mata, na marinig ng sarili nating mga tenga ang ebidensya at ang mga kwento sa likod ng impeachment complaint.